Hello Timocentric all over the world! In this episode, tatlong magagandang isla naman ng Zambales ang ipapakita namin sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kayo via Agoda, Hotels Manyan or Activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Magandang buhay, everyone! Hi guys, ngayong adlaw. Bawal mapagod sa paglalakwatsa ang pamilya natin. Tuloy-tuloy dapat. Dito tayo galing sa inflatable island na tinatawag. Nakapag-unwind na talaga tayo. Ngayon naman, pupunta na talaga tayo ng Zambales! Although, yung Subic naman is also part na ng Zambales. Pero, kumbaga, doon tayo sa mainland. Charot. Doon tayo pupunta. So, ganito yung gawin ninyo just in case lang na galing kayo ng Manila, sakay lang uli kayo ng Santa Cruz or iba. Meron yan sa Caloocan, sa Cubao, meron din sa Pasay. Or kung galing naman kayo ng Subic, pwede rin naman balik lang uli kayo ng Olongapo na bus terminal. Nandoon din, meron din doon. Or from here, guys, pwede din tayo na bumalik doon. Pero, nagtanong tayo, may dumadaan na pala dito mismo every 22 at 25 minutes daw. Actually, may dumaan nung nag-check out tayo. Ay, ito ulit, meron ulit. At tuloy-tuloy naman pala. Mabilis lang. Oo, so dito na tayo maghihintay. Tatawid lang tayo. So nakita namin may dalawa ng dumaan na iba Zambales. Hindi naman siya punuan. Kasi ang plano namin kapag punuan, magta-tricycle na lang tayo papunta na ng Olongapo. Pero hindi naman, so go na tayo dito. Ang magiging biyahe lang naman natin, kulang-kulang 1 hour. Papunta tayo ng San Antonio, Zambales. Time check guys, it's 8 a.m. Ang ini-aim namin ngayon ni Mel ngayon, makarating tayo ng San Antonio ng 10 a.m. Yes, kumbaga, ang gagawin kasi natin, mag-island hopping tayo. And then yung gagawin nating island hopping, pinili namin ni Enzo na half day lang para mas ma-enjoy natin. Meron tayong 3 islands na pupuntahan sa Zambales. So sana may dumating na kaagad na bus para pasok tayo doon sa 10 a.m. natin na schedule. Mga 10 minutes, meron na kami nakikitang iba. Kahit nakatayo, sasakay tayo. Ito hindi, ang konti lang ng pasahero. Tara na! Yay! Sa bus na tayo. Ito yung inflatable. Tapos grabe, ang struggle pala yung pagsakay mo kasi aandar agad. Zigzag siya. Masusubok agad yung pagbabalance niyo. Nakakaloka. So tignan natin kung magkano yung pamasahe. Ayan, zigzag talaga siya. Kaya kung lalakarin nyo ito, mahirap. Magkano po, boss, isa? Tignan natin. 83 pesos lang yung isa. Naka-aircon bus na tayo. And then yung magiging biyahe natin ay kulang-kulang 1 hour. So doon na tayo magkita-kita sa bayan ng San Antonio. Time check, it's 9:05. After ng kulang-kulang na 1 hour bus ride, nandito na tayo sa San Antonio. Yes, so paano naman ang biyahe? Super smooth lang naman. And from here, yung kinunta kasi natin na bangkero, meron na daw siya ritong ipapadala na tricycle na susundo naman sa atin. Pero bago yun, maghanap muna tayo ng mabibilhan. May nakita na kami rito, Jollibee. Kasi doon na tayo magla-lunch sa boat or kung sa island man, kung saan man tayo aabutan. Dito kayo mismo sa waiting shed ibababa. And then ito yung San Antonio Municipal Hall. And then, actually dito may mga tricycle na. Kaya lang doon na lang tayo sa bangkero natin kumuha. Kasi meron siyang isinadjust kung sino. O tara, tawid na tayo dyan, bes.
And then pakita namin sa inyo mamaya, alam niyo yung nilulubugan ng sunset na sinasabi namin na bundok, nandito pala siya. Kaya the whole biyahe, siya yung nakikita natin. And from afar, as in ano lang siya, akala namin bundok na bundok lang, hindi. Meron din pala siyang mga puno-puno. Ayan siya. So ito ano siya, maliit na bayan. Kaunti lang yung establishments. O dito tayo hihintay ng bus. Guys, nakabili na tayo ng ating water and nakapag-take out na rin tayo ng baon nating Jollibee. Ayan. Yes! So, 4 na yung binili natin kasi 2 daw yung kasama natin sa bangka. Malamang isang bankero tsaka isang parang tour guide. And malamang doon na nga tayo magla-lunch. And then, from here, from San Antonio, town proper, kailangan natin sumakay ng tricycle papunta ng Pundakit Beach. Pundakit Beach. So, ang babayaran natin ay 100 pesos. Dalawa na kami doon ni Enzo. And, baka lang yung mga nakapanood last time nung ating Samba Blue Water Resort na vlog, kapag pala galing kayo ng Manila, hindi nyo na kailangan bumaba ng Olongapo. Basta sakay lang kayo ng Iba Zambales, doon na kayo mismo ibababa. Kasi, Sa tapat na mismo ng hotel. oo, doon na mismo sa tapat ng resort. Kasi doon na rin tayo naghintay ng iba din na bus papunta naman dito. So, tipid na tipid pala siya. Ito na yung tricycle natin. Dito na tayo mismo sa Jollibee Sinundo. Magandang umaga po. Ito yung tricycle din dito, yung medyo, mababa. Yung kapag merong mga hams, jujuntog. Tara na, punta na tayo ng, anong pangalan, Bes? Pundakit Beach. And then, hihinto kayo. Basta meron ditong tent. Hihinto. Kailangan daw natin magbayad ng environmental fee. Ayan, 20 pesos. Good morning po. Ayan, so hihinto naman kayo dito ng tricycle. Mabuhay po. Kahit private na sasakyan. Kahit po private na sasakyan, boss, no, magbabayad po. Oh. Basta outside, bago rito pumasok. Ayan. Magbabayad tayo ng, kumbaga parang yun nga, environmental fee. After 15 minutes tricycle ride, nandito tayo guys sa Pundakit Beach. Yes, alam nyo, maganda pala dito. Ano pala talaga siya? Tourist destination pala siya. Actually, sa totoo lang, hindi ko ito masyadong, kumbaga wala sa radar namin. Alam nyo, mula dun sa pagpasok hanggang dito, puro na pala siya accommodation. Oh, tapos, after natin magbayad, diba, ng environmental fee, Yes. may mga nag-aalok na ng island hopping. Yes, so ganun pala siya. And then may mga lodge na, may nakita kaming Red Doors, and then may mga resort na. So ganun pala siya. Actually, eto na, nandito na si Kuya Melvin. Siya yung ating contact dito. Sinundo na kagad tayo ni Kuya Melvin doon sa labas, doon sa tricycle. And then ito, papunta na siya ng beach. Bes, parang ayokong mag-day tour. Parang gusto ko dito tayo matulog, ma'am. Ang plano namin, day tour. Oh, let's see. Ay! Kuya Melvin, ito ba yung mga nakikita naming bundok sa sa Subic? Ayun pala yung mga nakikita nating bundok sa Subic. Ito, mga na siya, cottages. Hello po, magandang umaga po. May mga nagka-camping din. Ayan mo. May mga cottages siya. Grabe naman yung yung dagat, blue na blue. And confirm, ito nga daw yung mga nakikita nating bundok sa Subic. Sinusundan tayo, charot. Ayan pala yun. Diba, gandang-ganda tayo dyan. Tapos yun pala, ito pala yung magiging destination natin. Ito yung itsura niya. Meron na ditong mga accommodation, pwede rin mag-camping, then picnic. Pwede. Ito yung bangka natin. So, medyo maliit lang siya. Tapos yung pinili natin mga islands, yung mga hindi lalagpas ng 30 minutes, mga 15 minutes lang. Para malapit-lapit lang. Marami kayong islands na pwedeng puntahan. Actually, meron dito yung mga 1 hour away pa, ganyan.
So dahil kilala nyo naman ako medyo takot sa ano, sa dagat. Tapos medyo maliit kasi yung bangka. And then, ang gusto kasi namin, yung mananamnam natin Mas siya. may enjoy natin. Yes, so tatlo lang yung pupuntahan nating islands for today. Ito yung mga pinlano natin puntahan guys, Anawangin, Campones, and Camara. Yan. And then, ayun, actually tanaw-tanaw na siya dito. Malalapit lang, mga 15 to 20 minutes away lang siya dito sa beach. Tignan nyo yung dagat. In all fairness, ha? Ang linis. Tapos yung tubig, tignan nyo kung gaano kalinaw. Uy, super linaw ng tubig, promise. Ayan, oh. Ito na yung bangka natin. Uy, nakaka-happy yung tubig dito. Super linaw. And then yung buhangin niya, grayish siya. Pero maganda, malinis. Ang linaw talaga ng tubig. And then dito, makakasama niyo talaga yung mga locals. Ay, ang ganda. Grabe. Excited ako sa Anawangin Cove. Kasi yun yung lagi kong naririnig. Kapag sinabing Sambales, ayan o. Napakaganda ng tubig. Ang daming nakaparada ring bangka. Ganda. Siyempre kailangan meron tayong suot na life vest. And then, tara sakay na tayo. Let's go. Saan po yung harap natin, boss? Dito yung harap. So, dapat dito tayo. Pang-ilan po yung kasya dito? 5 packs. 5. 5 bucks po, kasama na po yung tour guide pati isang box. Hindi pa. Hindi pa po. Bali 7 lahat. Okay. Tapos, kapag 5, magkano po yung bayad? Same lang din po. Balikwan na po siya, ma'am. Ay, natin 5. Okay. Magiging siya, per head na siya. Parang gano'n. Gusto daw nilang mag-hello. Hello po. Hello. Diba? Ang sarap maging bata, no? Ang ganda talaga. Grabe, ganda ng kulay din ng dagat. Ang linaw talaga. Ayan, oh. Sobrang linaw ng tubig. Makakasigaw na tayo ng ang ganda. So makita-kita na lang tayo sa ating first island. Ang ating first island, ang Camara. And then, hello po. And meron din palang ibang mga turista pa. So kumbaga, iba't iba lang yung mga nagiging contact natin. Pero marami rin. Ito pa, oh. Grabe yung view dito. Tignan nyo naman yung view natin. Ito yung gandang-ganda tayo sa Subic na bundok. Tapos yung pala, nandito siya. Look at this view. Alika, bes. Parang first time uli nating magbibilang. Oo nga. Tara na. Sabay-sabay Na tayo. Huwag natin sayangin tong moment na to. In 1, 2, 3. Ang ganda! Grabe. Ang lapit niya na ngayon sa atin. Itong mga bundok na to. Alam nyo, kahit nung nasa bangka tayo papunta dito, ang ganda ng kulay ng water. Gatorade. Oh, ayoko sabihin yung turquoise. Charot lang. Baka ipa-spell uli nila sa akin. Charot. Ang ganda nga. Ayan, feel na talaga natin na nasa paradise tayo. And kung tutuusin, malapit-lapit na lang din to sa Manila. Kailangan daw nating pumunta sa kabila. Pero medyo malaki yung alon. Actually, hindi medyo. Pakalaki talaga. Oh, tsempo-tsempo. Dali habang wala. Ayun na. Ayun na. Nako, ang jolas kapag ako inabutan. Diyos me. Ayun na. Dito. My gosh. Tapos ang lambot pa ng buhangin. I mean, bumabaon. Ganda. Ang ganda nitong island na to. First island pa lang, wala na kayong nadinig kaagad sa amin, kundi ang ganda. Tuesday, Wednesday. Bukas na sarado itong island na to kasi magki-clean up drive sila. Buti na lang.
Sinwerte tayo. O, i-clean up drive nila to, guys. Pang-ready na rin sa Holy Week kasi for sure mas maraming tao dito sa Holy Week. Ala, tingnan mo, pakita natin. Ang daming kumang. Ano? Ang kumang. Ano yan? Kumang, hindi mo alam to. Ano? Kumang? Kumang. Kumang? Oo, nilalaro. Ayaw nga. Binibili ko to dati nung elementary ako sa school Oo. namin. Tapos nilalaro nyo yan? Hindi naman niya inaalagaan. Ah. Ala, tingnan mo yung isa, natanggal siya sa shell niya. Oh, ayun oh. Oo nga. Kawawa naman siya. O, tara na. Let's go. Ay, grabe. Ay, ito. Ay. Connected na po siya. Ito pala, nagkaka-sandbar pala siya kapag tag-ulan. Baligtad po. Baliktad po siya. Pagtagulan, saka pa lang po siya nagkakasalpa. Yung buhangin po doon sa pinagbaban po natin, pumupunta po. Bali, wala pong buhangin po doon. Ay, ang galing. Tignan nyo, grabe si Mother Nature, no? Hindi natin minsan naiintindihan. Yung mga buhangin daw dun sa binabaan natin kanina, nawawala daw yung kapag tag-ulan, napupunta dito. Siguro sa lakas ng alon. Kaya, dito sila napupunta, tapos pwede mo yung lakaran, nagiging sandbar. Guys nga pala, dito sa Camara Island, pwede kayo dito mag-overnight. Baling babayaran nyo is 2,000 pesos good for two na. Ang mangyayari nun, susundin kayo ng boat balikan. Yes, tapos dito na kayo mag-overnight. Pero wala ritong tubig, as in wala talaga. As in ano, para kayong Survivor Philippines. Ganon. Kung gusto nyo Nakatake. ma-feel yung ganun, pwede kayo ditong mag-camping-camping. Pero syempre, pakiusap natin kung ano yung dinala natin, papunta dito. Dalhin natin lahat. Pabalik doon sa Mina. Dapat wala tayong maiwan na kahit anong, kahit maliit na kalat man yan. Para mapanatili natin yung ganda. Kasi to be honest, nagulat kami na siyempre, di ba, pag tayong mga taga Manila, pag iniisip natin na, ay, ang lapit sa Manila, parang iniisip natin, ay, hindi masyadong maganda. Parang kapag gusto mong makakita ng maganda, kailangan mag-eroplano ka. Pero nung nakita namin tong part na to ng Zambales, na 4 hours or 5 hours away from Manila, na Bayaland, maganda siya. No wonder, yung Zambales pala talaga, popular din siya. Oo. Kung gusto nyo magpaka-adventurous, pwede kayo umakyat doon sa taas. Picture. Super Instagrammable. Ay, grabe. Ang ganda talaga ng Pilipinas, no? Walang kaduda-duda. Talagang kailangan lang, maipush lang talaga natin siya. And of course, kung ano yung mga pakiramdam natin na dapat baguhin to support local tourism, no? Sana mabigyan na ng attention ng government. Kasi grabe, tingnan nyo, effortless. Apakaganda niyang tignan. Ito yung mga gusto ng mga foreigners. Kaya dapat maisip natin kung paano ba sila pupunta dito. Hello po! Diba? Tingnan niyo kung gano'ng kababait yung mga Filipino. Apaka-friendly. Ang laki ng potential talaga ng Pilipinas pagdating sa tourism. First island pa lang to, ha? Duyan-duyan muna ako. Habang sa Enzo, ayan, magpapalipad na siya ng drone. O, para maipakita namin sa inyo kung gaano siya kaganda talaga from up above. Yun, meron pa ditong paduyan. Tapos yung literal na nasa puno siya. Nakakabit. Kamusta guys? Maganda ba siya from up above? Approve na approve ba sa inyo? First island pa lang yan. Meron pa tayong dalawa. So yun, kaya yung pinili talaga natin, yung malalapit lang, para hindi sa biyahe mauubos yung oras. Tingnan nyo ngayon, ang gagawin namin yan, ipapakita lang namin siya sa inyo. And then, relax. Para ma-enjoy lang namin din.
So basta ipapakita namin sa inyo kung gaano ba talaga siya kaganda. From ibaba to itaas. And then, muni-muni na kaagad kami. O tara, next island na daw tayo. Bye, Camara Island. Ang ganda niya, kahit dito. Bye. Next na daw tayo. Doon na tayo sa Napones. Doon daw medyo wala daw tayo sisilungan. Kaya sabi namin, carry lang. Ipapakita na lang namin sa inyo kung gaano kaganda. Ayan na, tingnan nyo, sila nga, picture-picture pa din. Ang ganda kasi talaga. Meron pang parak formation dito na pwede nga lakarin during rainy days. Ganda ng kulay ng tubig. Nakikita nyo ba? May laban siya kanina. Habang nag-start tayo. Actually, ganito rin yung mga sizes ng bangka. Medyo maliliit siya. Kaya kapag ka maalon, ramdam na ramdam nyo. And ito naman yung kabilang side. So, ibig sabihin, pagka nag-sunset, ito naman yung magiging background no, kapag nandito ka sa island. Ganda din. O siya. See you sa next island. Mga kulang-kulang 10 minutes, nandito na tayo sa Capones Island. Ganda din. Oh, umalis na yung marami. Ayan o, mas maraming tao na dito. Tapos dito nga wala daw masyadong masisilungan. Nandito na tayo sa likod na part ng island. Ang ganda rin ng kulay ng tubig. Napakalinaw talaga. Ayan. Ang ganda. So dito, wala ritong turista. Dito tayo nilagay ng boat captain natin. O diba, mas masasolo natin. Ang ganda din. Alam nyo kung ano yung kaibahan? Ito kasi yung napuntahan natin yung dalawang island, para na siyang may pagka white sands. Kaya grabe, lalong luminaw ito. Ganyan, parang white sands na rin siya. Thank you po. Dito daw walang masisilungan sa sa island na to. Pero dito sa pinagdala natin sa atin ni Kuya, meron. Kasi kumbaga may mga bato kasi siya. Yung bato Hahanapin mismo yung magiging shed natin. Oo. Ito kasi para siyang rock island. Talagang ang daming rock formation. So doon tayo magtatago later. At ito nga, pwedeng mag-swimming. Alam nyo, gusto ko na mag-swimming. Kaya lang kasi doon tayo magtatagal sa Anawangin Cove. Kaya doon na lang tayo maliligo. Kasi papipiliin kayo kung saan nyo gusto magtagal. If ever gusto nyo talaga, doon din sa unang island. Kasi apakalapit lang nun. Ayan, ito yung magiging shelter natin sa init. Kasi wala ka talaga masisilungan. Bundok na bundok lang siya. Tapos, nandun yung mga puno sa bundok. Wala dito sa baba. Hindi ba? Yung isang kasama pala natin, kumbaga nakisabay siya na sa atin. Tapos kada island bumababa siya kasi nagtitinda siya ng ice cream. Ito, ang ganda dito. Ito naman, kaiba niya naman, parang naman tayo, more on rock formations. At saka yung magandang beach din. Kasi yung dun sa kanina, medyo malalaki yung alon. Dito hindi. Ang sarap maligo! Gusto ko ng maligo. Diba? Iba-iba yung naipapakita natin. Kumbaga na personality ng kada islands. Ganyang kaganda ang Pilipinas. Nandito tayo sa apakalaking rock formation. Pakita namin sa inyo another Instagrammable spot. And pang cinematic shot. Ito pasok tayo dito. Tingnan nyo naman paglabas. Look at that view. Effortless. Pwede siyang maging cinematic. Apakaganda. Diba? And by this time, na-enjoy natin siya. Na tayo lang yung nandito. Parang arkilado natin yung island. Ito ay, dito mas masarap mag-swimming. Apakaganda naman talaga dito. Ayun nga lang sana talaga.
Hindi kasi namin alam kung naaanod lang to ng mga tubig, ay ng dagat I mean. Or naiiwan ng mga turista. Sana lang talaga alagaan natin, no? So, pero magko-close naman daw sa Tuesday kasi magkakaroon sila ng general cleaning, which is good. O, tingnan nyo naman, guys! Sino ba naman ang hindi mapapa-thank you, Lord, sa ganitong kagandang view? Diyos me, kahit dito ka lang, mag-moment ka lang. Diba? Apaka-instagrammable. Apakaganda talaga ng Pilipinas. And then, dito, perfect talaga siya kung gusto nyo lang din talagang mag-relax. Kung meron lang kayong weekends na available. Diba? I think, Zambales is perfect for you. Yung talagang very limited lang yung time. And gusto nyo lang kahit paano mapalapit sa nature and makapag-beach. Eto na! Maghahanap pa ba kayo? Nandito na sa Zambales ang sagot. Grabe, no? Apaka-instagrammable. Oo. Alam mo, ramdam na ramdam ko yung pagkabuhay ng dugo mo dito. Yung pagiging island girl mo. Yes, island girl na naman ako. Lumabas na naman. Pero yun na nga, ito kasing Pilipinas, sa totoo lang, hindi mo siya mai-enjoy kung takot na takot kang maging tan. Totoo. Oo, kasi talagang dapat talaga, wala. Kailangan mong magpa-kiss sa sunlight or sa sun. Kasi ganun talaga yung Pilipinas para ma-enjoy mo siya. Tingnan nyo ako, 3rd week pa lang ng March, yung yung pagkatan ko, nakatapusan na ng May. Parang patapos ng summer series. Oo, pero na-enjoy natin. Ganun kasi talaga siya. Napakaganda ng Pilipinas. Bumili na lang kayo ng 2 timba ng sunscreen. At dahil dyan, next island na tayo at doon na daw tayo magtatagal. Papunta na tayo sa Anawangin. And ito na yung pinakamalapit tayo sa mga bundok. Pero papunta dito, grabe, maalon na siya. 25 minutes na maalon. Grabe yung alon. Pero kayang-kaya yan. Ramdam na natin yung lakas ng alon dito. Ramdam na. Para tayo nasa roller coaster. After 25 minutes na roller coaster ride, charot, na boat ride, nandito na tayo sa Anawangin Cove. And grabe, nasa harapan na namin, pero parang painting pa din yung dating niya. Sa sobrang ganda. Ang ganda ng kulay. Tapos lahat nagko-complement na yung kulay ng mga mountains, kulay ng dagat, pati kulay ng buhangin. Isama nyo pa yung mga puno. Grabe. Parang isa doon sa mga pinaka-scenic, no? Isa sa mga pinaka-scenic places na nakita namin. Dahil talaga sa mga bundok. Imagine mo, apakalapit natin sa bundok. Ganda, ang linaw ng tubig. Lukang-luka ako sa ganda. Tapos ang konti pa nung tao. Sana mo yun, mafe-feel nyo na parang private island siya. Oh my God, ang ganda niya. Kaya pala, no wonder, sikat talaga siya dun sa mga, may tawag nito sa Manila, joiners. Yung mga joiners. O minsan nga nakalagay doon, joiners for single only. So ito yun, dito sila pupunta sa Anawangin and now we understand why. Kasi ang ganda pala talaga ng Anawangin. Tapos na-tiyempo pa tayo, nakaunti yung tao. So day is Monday. Hello po, ang bait ni Kuya Melvin. Dito nila tayo idinak, pero iikot na si Kuya papunta doon sa kabila kasi gusto nila ma-experience natin yung paglakad.
So mag-entrance lang tayo dito. And then kapag nakapag-entrance na tayo, lalakad daw tayo doon. Iconic! Oh, di ba? Ang entrance fee yata 100 or 150. Ang abibi, tulog na tulog sa init ng buhangin. Yung buhangin dito grayish ng very light. Pero pinong-pino. Yung entrance fee ay 100 pesos. Doon lang daw tayo sa sanctuary, yung lalakaran natin mamaya, na very Coron vibe. Tapos, meron pang iba, pwede daw tayong pumasok dito sa resort. Tapos, pwede daw tayong mag-trekking, ganyan. So, may additional siya na 180 pesos, parang ganyan. So, tayo gusto lang kasi natin, dito lang tayo sa beach. Tapos, parang meron kami ditong gustong makita na lake na nagkukunik na yata siya sa dagat. So, yun yung sinasabi ni Kuya Melvin. Pupuntahan din daw muna natin. So, kumbaga, explore lang natin tong beach ng Anawang. Meron din dito mga accommodation. Grabe daw nung Sabado. 1,800 guests. 1,800 yung guest. Hindi ka na daw halos makakalakad ng diretso. Nakatagilid daw. And then, meron din dito mga cottages. So, pwede daw kayong mag-arkila ng mga cottages. So, kami kasi talaga, sa lampak. Salampak. Yes, dapat feel na feel ang buhangin. Totoo. Charot, nagtitipid. Para connected to nature. And then, may mga crystal kayak, Water activities. may mga water activities. Diyos ko, sa Holy Week, I can't imagine kung gaano karami yung tao dito. Ayan o, ang ganda talaga. May mga parating pa. At least ngayon parang wala pa sa 10 yung bangka. And then yung bangka naman, 5 lang yung maximum. Ang ating first goal, makita natin yung lake. Pero sabi ni Kuya, naging private na raw ata. Oo. Hinarangan na. Apo. Okay po. Pero pwede po magpalipad ng drone papunta doon. Sisilipin natin siya kuya gamit ang drone. Ayan. Hindi siya pa. Grabe! Nadidistract ako sa ganda. Ang ganda ng background Ang ganda natin. talaga. So, ayan. Aano lang natin siya. Sisilayan lang natin. Kasi, Dalawang campsite na lang po yung andito. dalawa na lang po. So, dalawa na lang pala yung campsite dito. Tapos yun nga, may contact kasi sila dito. Yung mga nagjo-join tour from Manila. So, minsan nakikita namin yan, mga nasa 1,999 lang. All in na. Tapos, itong Anawangin Lake daw, 2 years na palang sarado. So, sa mga naunang makapunta dito, na-experience nyo pa ang lake. Grabe, ang ganda. O dito, 2 hours daw tayo. Dito na rin tayo magla-lunch. Medyo ano lang dito, sa sobrang ano ng buhangin. Lambot at pino. Sobrang... Nakakahingal! Grabe! Yun dapat mga 10 minutes walk, mga magiging 30 minutes walk siya. Tapos ito, meron pala dito ng mga campsite. And yan, may mga tao naman pala. Ang dami-dami rin naman palang turista, pero iba nasa loob pa. Marami-rami na rin. Which is okay na din, kasi kung na-tsempohan naman natin yung Saturday na 1,800 na guess. Grabe din. Grabe. Ayun, mangilan-ngilan lang naman yung mga bangka na nakadock ngayon. Mas kaunti pa yung tao. Ay, ang ganda sana. Ito yung Anawangin Lake. Ang ganda nga. Ang ganda sana, no? Naku, sa mga unang nakapunta na rito, na-experience nyo siya. Imagine niyo may lake. Tapos ang lapit-lapit niya lang dito sa dagat. Sayang. May harang na siya. Pero, pwede naman daw namin paliparan ng drone. Para kahit papaano may pakita namin sa inyo. Sayang, ang ganda ng lake. Isinom lang natin siya guys, para kahit papaano makita natin. Diba, ang sarap sana doon. Doon talaga grabe, sobrang nakaka-relax sana. Pero sarado na nga siya. So, carry lang. Try na lang namin ipakita sa inyo via our drone yung itsura ng lake.
pabalik na tayo. Papunta na tayo dun sa tinatawag na sanctuary. And eto nga, based lang sa kwento ni Kuya. Grabe, dati pala, ang may-ari doon nito, 4, 5. Tapos ngayon, nabili nitong may-ari nito. So hanggang sa dumating yung point, parang halos nabili niya na lahat. Oo. So 2 na lang ngayon. Pero tinanong ko, ano ba yung mas maganda, yung before or yung ngayon? So may advantage at disadvantage talaga. Ang advantage, mas organized daw ngayon, mas malinis, ganyan. Pero ang disadvantage, mas nagmahal daw siya. From 50 daw dati yung entrance, ngayon 100 na. And then from yung overnight daw dati 100, ngayon 250 na daw. And ang balita daw, mas lalo daw magtataas now, lalo na daw sa Holy Week. Kumbaga iti-take advantage nila yung dami ng Yung peak turista. season, no? Yes, kaya ang sabi namin ni Kuya, yung mayaman, lalong yung mayaman. Pero dapat baguhin natin, yung mahirap, na lalong humihirap, palitan natin. Dapat yung mahirap, lalong magsusumikap. Ganun. Di ba? Para malay nyo, wala naman. Oo. Minsan, ayun, Diyos ko, isa sa mga bagay na libre sa mundo ay mangarap. Totoo. Di ba? I-take advantage na natin yung pangangarap. Pero syempre, dapat, dagdagan natin siya ng action. Huwag na tayo dun sa mahirap, lalong humihirap. At saka napakasarap sa pakiramdam yung dating hindi mo afford, na-afford mo na, di ba? Yes, ayan o, from isa, for example, itong mayaman sila, from isang resort, naging 3, naging 4. So tayo simulan natin sa maliliit. Yung for example, hindi tayo dati nakapag-Starbucks, nag-Starbucks tayo. Achievement yun, di ba? From isang pair of shoes, ngayon, naging 2, 3, achievement yun. So wala lang, na-share lang namin. Ito yung may-ari ng property, Destinaire. And then kapag dito daw kayo nagstay, nasa 4,000 yung room overnight. Pero meron siyang pool. Medyo maliit, pero maganda na rin naman. Kasi iba talaga yung nagagawa ng pool na nasa beachfront. Ayun, may mga camping-camping din. O, tara! Lalakad na tayo dun sa iconic Boardwalk. Boardwalk ba tawag dyan? Nag-imbento na naman tayo. Very kasi yung dating niya, no? Coron. Sa Coron kasi natin unang na-experience yung ganyan. Sa mga iconic walk or ligaw walk natin. And then yun nga, pwede daw kayo umakyat, nakita namin, merong tawag nito, trekking pataas. Pero sabi ni Kuya, meron naman daw mababa na pwede namin akyatin later kung gusto namin. Ito pa, oh. Mga rooms yan. Mga bilas. So, depende nga siguro yung presyuhan. And to be honest, siguro naman, hindi na namin kailangan pang ilaban, kumbaga, kung nagbebenta kami. Kasi makikita nyo kung gaano kaganda talaga yung lugar. And, to be honest din, itong Anawangin, yung pinakamalinis na napuntahan natin sa 3 islands. Ready na ba kayo? The iconic walk. Tayong lahat yung naglalakad dito. Nilagay muna natin sa Enzo sa likod natin. Wala naman tayong makakasalubong. Ang ganda talaga, no? Grabe tong area na to. So, pwede pa naman. Kasi, imagine, ito nga daw Anawangin before dumating na sa point na medyo makalat. Pero ngayon, na-revive nila. Diba? So, mai-enjoy pa natin siya. Kasi kung hindi na to na-revive, baka hindi na natin siya ngayon na-enjoy. Kami nga, first time namin nakapunta dito. Ang ganda talaga. Ito yung pasasalamatan kayo ng mga mata ninyo. Dahil sa ganda ng mga nakikita niya. Yung paglakad pa lang pala dito, ito na yung 100 pesos na entrance. Kasi dito pa lang pala, iconic na. Ang haba niya rin palang lakaran. Tapos doon pala sa beach, sabi ni Kuya, doon sa Anawangin, na Cove Beach, wala siyang bayad. Kasi yung mga pumupunta naman daw doon, kumbaga, come and go lang. So tayo kasi, since magtatagal tayo, kaya tayo nag-entrance. And hindi sila rito pwedeng pumunta. Doon din kasi wala ka rin sisilungan. At least dito, paglabas natin, meron. Oo, may mga puno eh. Yes, at doon na tayo. Chicken Joy! Jollibee! Mga 30 minutes walk naman pala kasi ito. Kaya pala 100. And then pagdating doon, para tayong may private beach. Tapos, may mga puno. So meron nga tayong masisilungan. So tama lang na dito tayo nagtagal. Kasi dito pwede na tayo talagang mag-swimming. And then, pagbaba doon mamaya sa mainland,
meron naman doong mga pwedeng mag-shower. Pwede tayong mag-shower at magbihis doon. Magbabayad na lang tayo. Finally, here we are at Santuario de Anawangin. Diba? Ang ganda. Wow. Lalo na kapag siguro gabi, no? Kapag overnight. Yung mga naka-stay po doon, pwede silang pumunta dito. Pag nag-enter, Apo. Kapag ka naka-stay, hindi. Kahit nagbayad na sila ng room. dapat dalawa po yung i-entrance. Ay, Diyos mio. Kahit palagyan ka ng hotel, hindi pwede. O tama nga, ang mayaman, lalong yung mayaman. Char. Kaya nga pinag-plan po kayo para makapunta din po. Oo, ang galing. Na-experience talaga namin pareho, kuya, no? Dito maganda na siya. Kasi meron kayong mga masisilungan. Pero may mga bayad din yung guys, ha? Yung mga cottages. So tayo sasalampak tayo. Oh, eto na talaga tayo. I love Santuario de Anawangin. Iconic. Tapos ngayon, tanaw na natin yung beach. Grabe talaga, alam nyo. Ay, sorry. Napapabuntong hinga kami sa ganda. So, yun yung beach. Tapos ito, pwede na tayo ritong maligo. Pwede na tayo dyan mamaya. So, ngayon kain muna siguro tayo. And then si tatay pala, yung ating boat captain, sumegway naman ng pagkuha ng mga lato, di ba? Tapos ibebenta niya yun, boss. Okay. Di ba ganyan ka yung mga Pilipino, multitasking. Ang sipag kaya ng mga Filipino. May nahanap na kaming sasalampakan namin. Tapos, after nating kumain, magmingming na tayo. Kasi meron naman nga tayong mababanlawan daw doon sa, yung Pulanggit? Pundakit Beach. Doon na tayo magbabanlaw. Pero kayo ha, kung gusto nyo mag-overnight, doon na lang. Pakiramdam namin mas mura. Tapos at least kahit pa paano, ma-enjoy nyo yung beach. Kasi sa totoo lang din, yung beach doon, ang ganda din. Nung tubig, at saka yung buhangin. Dito tayo kakain. Again, gaya nung lagi naming sinasabi, yung pagkain natin, ordinary, chicken joy. But, yung lugar kasi talaga at view, ang extraordinary. Diba? Ganyang kaganda ang nature. Ganyang kaganda ang Pilipinas. Sorry naman, ngayon sobrang appreciated namin yung Philippines. Kasi first time talaga namin makarating dito sa Zambales, and to be honest, hindi namin in-expect na ganito siya kaganda. Sabang hinihintay natin yung pagkain natin kasi nandoon kay Kuya. So ito nga pala, nabook natin siya dahil napanood natin kay Sed sa gala ni Sed. Sa kakambal mo. Oy, kwento ko lang to ng very light. Nakwento ko na ba to sa live? Ganito kasi yan. Kapag kasi may mga times na kunyari kasi medyo malayo, minsan nasa sasakyan yung mga tao, ganyan. Tinatawag ako na, Sed! Ganyan. Tapos alam niyo kung ano ginagawa ko? Kinakawayan ko naman sila. Hi, hello po. Hindi ko na ina-explain na hindi ako si Sed. Tapos sabi niya, uy, baka mamaya kala nagpipretend. Sabi ko sa kanya, hayaan mo na. Kasi hindi ko naman sa kanila ma-explain, hindi pa ako si Sed. So kinakawayan ko na lang sila para kapag uwi nila, maisip nila na, ay, kinaway ako ni Sed. Kasi diba, yun yung makakapagpa-happy sa kanila. And then kapag hindi ko kasi sila kinawayan, syempre inisip nila, ako si Sed. Baka mamaya, isipin na sungit pala ni Sed. Sungit ang Sed. Pero, may mga times naman, for example sa Baguio, pa-picture, pinapanood kita lagi. Pa-picture naman ako galing ni Sed. Sabi ko, ay, sorry po, hindi po ako si Sed. Sabi ko, sige na, pa-picture na lang din.
Nakaka-happy. So madalas kami mapagkamalan ni Sed na naiisa. But anyway, so yun na nga. So sa kanya namin napanood and nakakatuwa kasi based din kay Kuya Melvin. After daw na na-feature ni Sed ito, and then siya yung ipinost na na-contact na bangka, na tour. Nadagdagan daw yung booking. So sa atin 2,500 lang yung tatlong islands. Pero yun nga, depende kung ilan kayo, and then Depende din kung ilang islands yung pupuntahan nyo, tsaka kayo may bibigyan ng presyo. So ayan, nilagay na namin ulit yung Facebook account ni Kuya Melvin. So ayan, ito na. Nakikita ko na yung ating Jollibee! Ito na. Tara. Oh, 'di ba? Tapos ito yung view natin. Basta nga again, kung ano yung dinala nyo, pumunta dito, dalhin natin pabalik. Ayan So, huwag natin kakalimutan. Para mas marami pang makapag-enjoy sa mga magagandang Di ba lugar. palagi nga natin sasabi, be a responsible tourist. Para yung mga future generation, ma-enjoy pa rin nila ito. Exactly. So ngayon, kain muna tayo. Yung ganyan, di ba? Ang sarap ng Ang sarap ng Jollibee! Na nandito sa Anawangin Cove. After 25 minutes, grabe naman talaga. Mamamangha ka talaga sa ganda ng dadaanan ninyo. Pero ito lang talaga, para lang sa mga katulad namin na takot sa alon, sa dagat. Gusto lang namin sa inyo i-share kung gaano ka. Malakas yung alon doon. Grabe. Parang roller coaster. Woo! Gawagano. Gusto ko nang pumito. Tapos, Diyos ko, nakasampu yata kung ama namin at Baguio Oma. Pero, pagka nalagpasan nyo naman yun, ay grabe, talagang mamamangha kayo sa ganda. So, ito, para sa mga may motion sickness, ganyan, and then yun, may mga phobia sa dagat, at saka sa alon. At least, pinapakita namin sa inyo, para lang, just in case kayo na yung mag-decide, kakayanin nyo Para ba? ba sa inyo tong tour na to? Yun nga lang, basta kapag kakinayan nyo siya, yun doon pa lang sa, yung cove, nakalimutan ko. Anawangin Cove. Yun pa lang talaga, na talaga siya, worth it. Na. And we are back at Pundakit Beach. And by this time, mas marami na yung taong naliligo. Ang ganda kasi rin talaga ng tubig dito. So kung bitin kayo, pwede kayo ditong magstay. Tayo, ang gagawin natin, nahanap tayo kung saan tayo pwedeng magbanlaw. I-assist naman daw tayo ni Kuya Melvin. Meron na ditong mga cottages. And meron ding mga lodge. Di ba? Tapos dala pa naman namin yung mga bags na. Kasi hindi na nga tayo dito mag-i-stay eh. What an experience! And nakabalik na nga tayo rito sa San Antonio Municipal Hall. Maghihintay na lang tayo ulit ng bus papuntang Manila. And nakaligo na tayo, guys. Ang binayaran natin kanina ay 20 pesos per head. Pero kung maselang kayo, parang hindi kayo maano dun, no? Baka hindi kayo maging komportable. Kasi basta ito yung yung tipong merong timba, may tabo, tapos bukas yung itaas or yung yung bubong, ganyan. So, just in case lang, malay nyo, 'di ba, kapag nagpunta kayo dito, at least prepared kayo. And it's 20 pesos lang naman. Malaking tipid na yun for us na nagdi-DIY. And then nakakatuwa lang si Kuya Melvin. Alam nyo, hanggang sa paliligo, sinamahan niya kami. Hanggang matapos kami sa paliligo. And siya. hanggang makatawag ng tricycle, talagang kasama namin siya every step of the way. Ay, ganun. So ngayon, ipapakita lang namin sa inyo kung gaano ba tayo katagal maghihintay halimbawa ng bus para lang magkaroon kayo ng idea. It's 3 p.m. And then ito yan, dito na tayo sa kabilang side. Ayun yung San Antonio Municipal Hall. And then, marami naman kayong pwedeng sakyan, guys, ha.
pwede kayong magsampalok. Tapos meron ding Cubao, Pasay. Tayo, itatry natin yung Caloocan. Kasi yung Caloocan, at least isang jeep na lang kami. Tapos tricycle. Wala pang 5 minutes, meron na kaagad ditong parating na bus. Ano to? Oh, Sampaloc, Avenida, Binondo. Olongapo pala. Sampaloc, Avenida, Olongapo. Pwede na rin kami dito sumakay kung gusto namin. Diba? So, ganun lang siyang kabilis. Ang sign namin, basta merong dumaan na 3 na bus, tapos walang Caloocan, sasakay na kami kahit anong bus. Hindi naman kami nagmamadali na. Pero just in case lang, tignan nyo, ang bilis lang. Wala pang 5 minutes, meron na kaagad. After 3 minutes, meron na kaagad. Pasay! Nakakadalawa na ha. Mabilis lang. Kasi hindi pa naman siguro peak season din. Naku, sa Holy Week, wag niyong gagawin to. Malamang, Diyos mio. Ayan, Pasay. Pero siya, SCTEX Express. Ay, tara, sakay na tayo dito kasi SCTEX ang daan, mas mabilis. Huwag na tayo maghintay ng Caloocan. Imagine, nakasakay agad tayo ng bus ng mga 10 minutes lang. Kapag nga pala nagkaloocan, ang nakikita nga pala namin doon, inner city. At least ito, dadaan tayo SCTEX, so mas mabilis siya. Kung 5 hours yung biyahe natin, baka ngayon mga 4 na lang, kahit pa paano. And then bababa na lang kami ng Balintawak. So, ano ba? Kamusta ba yung nag-experience natin? So, siguro naman hindi na namin kailangan mag-recap. Kasi kita-kita nyo na talaga. Sa video na natin ipadala. Nasa video na lahat. And then binayaran natin magkano? 513 pesos. 13 pesos. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa amin sa Zambales. And sana po na-enjoy nyo itong video na to at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye, everyone.